po yun eh. Yun lang ang hindi napapansin ng nagtatranslate ng Biblia. This should have been second Ephesians o ikalawang taga-Epeso. Bakit? Ang sabi niya po sa 3:3 ng Epeso, kung papaanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ng hiwaga, gaya ng isinulat ko ng una sa ilang salita. So may nauna na pang sulat sa mga taga-Epeso bago ito. Yan. Yun lang po pinapapansin ko sa inyo. So ang unang Korinto na pinamagatang unang Korinto ngayon, ito po'y hindi talagang unang Korinto kundi ikalawang Korinto. Ngayon, ang Korinto po ay sulat na nagpapakita ng napakaraming problemang espiritual ng mga Kristiyano sa Korinto. Maaari niyong mapansin ito kung babasahin niyo ang buong aklat ng Korinto. Bakit po? Ang Korinto po kasi ay isang siyudad na napakalaking siyudad sa Akaya. Ito ay isang port of entry, ang siyudad na ito. Ito ay isang business place. This explains the fact na napakaraming klase ng taong iba-iba ang nasa Korinto. Makikita nyo, dyan sa Korinto sinabi ni San Pablo na may magkakaibang ideolohiya sila, meron silang mga pagkakampi-kamping nangyari, may pagkakabukod-bukod, nandyan sa Korinto yung mga maraming mga kalayawan. Sa Korinto niya rin ipinaliwanag, sa unang Korinto, ipinaliwanag niya yung allegedly unang Korinto, gaya ng sinasabi ko, ang mga depekto ng mga ginagawa ng mga Kristiyano diyan. Ang aklat ng unang Korinto o ikalawang Korinto sa tamang dapat na pamagat ay nagpapakilala ng matinding pagmamalasakit ni Pablo sa mga Kristiyanong ito. Sa kabila ng kanilang mga shortcomings, ipinakilala rin dito ang kawalan nila ng pagmamalasakit sa pangangaral ni Apostol Pablo ng pagdamay, pagtulong. Ipinakilala rin sa aklat na ito ang kanilang duda sa pananalapi. Kaya ginagamot ni Pablo sa sulat na ito ang anuman duda at pagkamaramot ng mga taga-Korinto. Lahat ng ito'y mababasa nyo kung babasahin yung buo ang unang Korinto. Pero sa aklat ding ito, makikita nyo kung gaano ang sakripisyo na ginawa ni Pablo para patibayin ang mga kapatid sa lokal ng Korinto. Basahin ninyo ang aklat at liwanagan nawa ng Diyos ang inyong kaisipan sa pagbabasa ng aklat na ito. Unang Korinto, Kapitulo 3. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon. Wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi baga kayo'y mga tao? Ano nga si Apolos? At ano si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo, at sa bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ano pat walang anuman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa, ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal.
sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Datapwat kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy, inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Sino may huwag magdaya sa kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa kapanahonang ito, ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. At muli, nalalaman ng Panginoon ang pangangatwiran ng marurunong na pawang walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmamapuri man sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cephas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo. At kayo'y kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. Maging sa sulat din po ng apostol na si Pablo, nang isulat niya ang kanyang sulat dito po sa mga Ebreo, sulat niya sa mga Ebreo, sinabi niya sa 4 at 12 na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak, na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ang salita ng Diyos ay napakahalagang mabigyan ng daan sa ating mga puso at kaisipan. Kaya po kami ay nag-aanyaya sa inyo tuwing sumasapit ang 8:00 ng gabi na samahan kami sa pagbabasa ng mga talata nito. Kaya po ngayong gabi, kung sakaling meron kayong hindi lubos na naunawaan sa atin po mga binasa, inaanyayahan namin kayo. Maaari po kayo magtanong sa palatuntunang Ang Dating Daan at sa palatuntunang Itanong Mo kay Soriano sa pangunguna po ni Brother Eli Soriano. Nang sa ganun ay mapag-aralan natin yung mga katwiran na ating nababasa at magkaroon ito ng liwanag sa ating mga kaisipan. Dahil lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.